ng liham. Energy FM. Hi, Pangga. Tajuchu. Bakit niyo tinanggihan yung pasyente kanina? Saan? Sa delivery room? Hindi! Yung nasa receiving room, Doc. Baka sabihin may discrimination tayo porket ba bading siya? Naku, ano namang raraspahin ko sa kanya? Huwag mo'y sabihin, radyo! Sabihin mo! Energy! Hi, Pangga! Hi, Pangga! Huwag mo'y sabihin, radyo! Sabihin mo! Energy! Sabihin mo! Energy! Noon, ang simple lang sa isang bihit. Sumasaya ang buhay ngayon. Ang dami nang nagbago, pero kahit ano pa man ang mauso, radyo pa rin ang gusto ko. Sa bahay, opisina, kotse, taxi at jeep, tricycle, FX, bus na masikip, palengke, internet, plaza, karinderya, Energy FM, nagbibigay saya. Tama. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo 106.7 Energy FM. Lupit mo. Huwag mong sabihin radyo, sabihin mo Hi, Pangga! Energy. Huwag mo'y sabihin, radyo! Sabihin mo! Energy! Sige na, tabi tayo. Sige na nga. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Oh, Lindsay. Tabi lang, ha? Oh, Lindsay. Eto. Katabi mo na. Hi, Pangga! Hi, mahal ko! Tayo pa rin po ang number 106.7 Energy FM. Pangga, huwag mo sabihin radyo! Sabihin mo! Alright, oras natin sa buong kapunuan. Pangga, check your time. 1 minuto makalipas po ang alas 2 ng hapon. 2:01 on the clock. Oras na yan, mahal ko. Hatid po sa atin ng MX3 Coffee. Magandang hapon po sa lahat po ng mga kakatapos pa lamang po magkape sa mga oras na ito. Yung tipong mga tao na kape lang, solve na. Low maintenance na mga tao. Hindi kailangan ng kahit anong fancy na pagkain sa tuwing sila po ay mealtime na. Nasa mealtime na, di ba? Palakpakan nyo naman yung mga sarili nyo sa mga ganyang pagkakataon. Hindi, bakit ko nasabi yun? Kasi may mga tao na, di ba, hindi makakain ng walang gulay, walang their ulam of choice, ganyan, walang dessert, walang appetizer, di ba? May mga ganyang klaseng tao. Pero meron din naman mga tao na sobrang isang ulam lang, isang kanin, okay na sila at pack na sila doon, di ba? Walang kaproblema. Yung iba nga, pinagong lang, solve na. Hello naman po sa mga tulad ko na pinagong lang. Alam niyo ba yung pinagong? Wow! Ito mga tao dito. Alam niyo po ba yung pinagong? Hindi alam ni Kuya. Kuya, alam mo kung ano yung pinagong? Si Kuya na mula sa VP Choice Awards. Ay, hindi. Medyo dead ba itong si Kuya? Alam mo yung pinagong? Hindi. Yung galing sa Quezon, ano ba naman kayo? Hindi ko alam. Ito yung matigas na tinapay na mula po sa probinsya ng Quezon, mga Pangga. Wow! Opo, hello po sa mga taga Quezon po sa mga oras na ito, mga nakikinig po sa atin. Ang sarap ng pinagong. Oo. Ewan ko if you were with me when I say na sobrang nakakasolve yung pinagong. Yung talagang isang kain lang ng tinapay na yan. Ay, talaga parang, talaga naman sinasabi ko. It's very life-changing. Yeah. Kapag kinain mo siya with kape, ang sarap ng pinagong talaga. Magkano bang binabayad sa akin ng pinagong factory? Sinasabi ko lang masarap. Ito yung mga mga simpleng pagkain na minsan hindi napapansin ng mga tao just because tinitinda to sa mga gilid-gilid ng kalsada. When you go to Quezon, actually, sa bawat bakery doon, meron kayong makikitang pinagong. Wow! So, if I were you, try it. Mahalin ang sariling atin, mga Pangga. Diba? Speaking of mahalin ang sariling atin, ito na nga, mahalin ang lihim ng liham. Diba? Lihim ng liham hanggang mamayang alas 4 po ng hapon, mga Pangga. Lihim ng liham.
Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Again, mahal ko, Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. Kung meron kang gustong story na gustong i-share with us dito po sa Energy FM, by all means, mahal ko, i-share mo na yaan. Lihim ng Liham 1067 at yahoo.com. 4 minutes after 2, mahal ko, Metro at Mega Manila 204 on the clock. Ako pa rin po ang nag-iisang girlfriend mo sa radio. My name is Lindsay, and nahuli lang yung kiss ko. Grabe ka naman. Tayo pa rin po ang number 1, 06.7 Energy FM. Pangga, wag mo sabihin radyo. Sabihin mo Energy! Tutok lang. Lihim ng liham. Paghanga, pagkayamot, at pagkasabik. Damdamin hindi masambit. Sulyap na may pag-ibig at walang buwang sa bibig. Iluluha na lang ba o sa liham ilalakip? Here we are, face to Lihim ng liham. Lihim ng liham. Mahal kong Lindsay. Sana mabasa mo itong sulat ko. It's my story about last year, December 15, 2016. Nagumpisa ang lahat sa simbang gabi. Ako nga pala si Jazel. Masasabi kong na-in-love ako, Lindsay, sa pangalawang pagkakataon. Itago na lang po natin siya sa pangalang Rainiel. Hindi naman po talaga ako palasimba nung mga panahon na yon. Hindi ko alam kung bakit tinulak ko yung sarili ko na umattend ng mass. Nung mga unang araw, chill-chill lang naman. Wala akong kasama. Normal na magsisimba lang. Lindsay, hayaan niyo po sanang ikwento ko sa inyo at sa mga listeners ang story ng love life ko. It all started way back in high school. Honestly speaking, I never had an idea na ang forever ko ay katabi ko na pala noong 4th year high school ako. Siguro kasi noong time na yon, sabihin na lang natin na we had our own interests with our lives. She had her relationship with her teammate at meron din naman akong relasyon
with my first girlfriend back then. Opo, ex-girlfriend siya ng teammate ko noong high school. Kaya din siguro never kong naisip na magiging kami. Seatmates lang talaga kami noon. Ni hindi nga kami madalas aaminin ko, minahal ko siya agad.
Isa sa mga rason ko kung bakit ako nagpadala ng liham sa inyo ay para hindi na ilihim ang aking nararamdaman para sa kanya. Gusto ko pong malaman nyo at ng lahat ng tao kung gaano ko siya kamahal at kung gaano ko siya gustong alagaan at protektahan hanggang sa pagtanda. Hindi pa kami ganon katagal, pero alam ko at sigurado na ako na siya na ang gusto kong makasama habang buhay. Gusto ko lang po itanong sa kanya kung hahayaan niya akong iharap siya sa altar. Saksi ang Diyos at mga mahal sa buhay para mangako at patunayan ang pagmamahalan naming dalawa. Mahal kong Lindsay, or should I say, mahal kong Larabe magsinoan kanan. Maari mo ba akong pakasalan? Grabe naman to. Lihim ng liham ng liham. Ano ba to?